Christ Jesus! Magandang tanghali sa ating lahat, brothers and sisters. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Ito sa St. Joseph, Sister Yes, Che. isang pinagpalang hapon, Sister Laila. Tayo ay diretso na sa pag-welcome ng ating mga baguhan. At inanyayahan namin ang lahat na sila ay ating i-welcome. Tumayo po ang lahat. At atin silang awitan. At sana yung mga sister at brother. We're going to sing a welcome song for you. We will let you sing. Halina sa pamilya, kami nagaganap na makasama sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya rin siya. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmaalam. Sa bawat sasabihin ang pag-ibig ang siyang laman. Sa pamilya. Pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya rin siya na. Pamilya rin siya na. Pamilya rin siya na. Paliwanag. Welcome po sa El Shaddai Tuesday Family. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama. At, ay papaliwanag po ni Sister Mina ang ibig sabihin po ng El Shaddai. Hello, good afternoon, brothers and sisters. Welcome po sa gawain ni Yahweh El Shaddai, where Jesus Christ is Lord. Ibahagi po namin sa inyo ang salitang El Shaddai. El is God, Shaddai is Almighty. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai, DWXI, Prayer Partner Fellowship International ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon ay mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan, lahat ng ori ng mayroong karamdaman, physical at spiritual, at higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo. Amen. Amen. Brother, maaari po bang malaman yung mga pangalan nyo at taga saan po kayo sa Pilipinas?
Ako po si Dominador Sarceda ng Alicia Isabela po sa Pilipinas po. Ako po si Gretchen Sedayon, taga Mindanao po. My name is Bart, and I'm from the U.S. Ako po si Marjorie from Camarines Sur. Kami po yung nagagalak at mayroon po tayong gawain dito sa St. Joseph's Church sa Monday to Friday. Magsimula po yung gawain 12 noon hanggang 2:30. Monday to Friday po yon yung gawain dito. At kung holiday naman natin on Saturday and Sunday doon naman sa Saikong sa Sacred Heart Church po ang gawain ng Diyos. Ang yung hawak po na panyo po is the Psalm 91 po yan is a prayer po ng buong prayer partner around the world. Dinadasal po yan tuwing 6 a.m. ng umaga, 12 noon, 6 p.m. At kung gising pa po tayo ng midnight, we can pray po that is the Psalm 91 is the Lord's Prayer. At kung meron po tayong problema at kung meron po tayong karamdaman, may sakit, atin pong basahin salita po yan ng Diyos at atin pong paniniwalaan at ipatong po natin kung saan po tayo merong karamdaman at manalig at mananampalataya po tayo sa salita ng Diyos. Tiyak po yun, gagaling tayo. Amen. Yeah. Kapatid, nawa po hindi po ito ang una at huli na pagdalo po nito sa gawain ng Diyos, kundi ito po ang simula na iyo pong pakikipagtipan po sa ating Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat at pwede na po tayong bumalik sa ating upuan. Sorry po, brother, hindi po kami. Thank you. Thank you, Brother Bart. Yes, dahil po, Sister Laila, tunay na maraming pinagpala. Pero sa oras na ito, alanganin na po tayo sa oras. Kaya Next week na lang po. next Tuesday, nanyanyahan namin ang lahat to prepare na kung sino ang gustong mag-share dito. Ngayon po tayo tuloy-tuloy na sa ating Pananambahan sa ating Diyos. Amen. Ang ating gagamitin ng ating kapatid ni si Brother Edgar Edgar Velasco. Velasco. Sa paunang panalangin ni Sister Dina. Dina. At sa pananambahan ng pangunguna ni Sister Lai ng El Shaddai Gospel Music Ministry. Tumayo na po tayong lahat at ihanda ang ating sarili sa... Kamol Spirit, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Ama. Ama, naririto naman kami sa iyong banal na tahanan upang magpuri at magpasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan sa amin. Panginoon, naririto kami humingi ng tawad sa aming pagkakasala, sa aming kapwa, sa aming isip, sa salita at sa gawa, lalo't higit sa iyo. Dalangin namin, Ama, ang paglinis niyo sa aming puso't isipan upang sa gayon, ito'y magsilbing lakas at gabay namin. Pagpalain niyo, Ama, ang mga attenders, music ministry, kaming mga workers, Ama. Nawa, patuloy kami maglingkod sa iyo ayon sa iyong kalooban. Bigyan niyo kami ng kagalakan at kapayapaan sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain niyo, Ama, si Brother Edgar Velasco na iyong sinugo. Bigyan mo siya ng kalakasan, lagi mo siyang iingatan, bigyan ng karunungan upang may hatid ang mabuting balita. Dalangin namin, Ama, kami yung samahan sa pakikinig sa hapong ito, upang sa gayon ito'y magsilbing lakas at gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. At maraming salamat, Ama, ngayon pa lamang inangkin na namin ang 100% katagumpayan sa iyong banal na gawain sa hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Amen. Oh, dakila ka, Hallelujah, Panginoon. Lord. Hallelujah, We Holy bless you. Spirit. We welcome you in this place. Oh, we give you praise. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay at acknowledge natin ang Holy Spirit na narito kanina pa. Oh, we bless you. Nakasama Oh, natin. hallelujah, We hallelujah. welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit, in this Oh, we place. welcome you, Holy Spirit. Hallelujah.
Oh, we Feel the acknowledge Holy your mighty Spirit. presence in this Move place. this place. We Oh, we acknowledge bless your your presence. name. Oh, dakila ka po. Holy Spirit. Oh, karapat-dapat kang sampahin, karapat-dapat kang pasalamatan. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Oh, we acknowledge your mighty presence in We this acknowledge your place. presence, oh Oh, we hallelujah. bless your name. Oh, we welcome you. Oh, we welcome you, Holy Spirit. Handa nang sumayaw. Amen. Papuri sa Diyos. Amen. God is good. Praise the Lord. All the time. Siyempre. Praise the Lord. Lahat tayo sumayaw sa ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Ang lahat ay sumayaw. Taas ang mga kamay. Praise the Lord. Kataas-taas ang Diyos. Come on, church. Amen. Taas-taas ang Diyos. Pinupuri kita. Kadakilaan mo'y wagas at wala kang katulad. Noon ngayon, magpakailanman, ang pag-ibig
you're blessed, church. Amen. Tunay na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Lalo na todo bigay ang ating pagpupuri sa Kanya. Amen? Amen. Patuloy natin itaas sa ating mga kamay. Tanda ng pagsuko sa ating Diyos. At patuloy natin siyang pasalamatan sa mga papuring awiting inihanda namin para sa Kanya. Maitaas ang Kanyang pangalan at hindi ang ating mga sarili. We thank you, Lord God, Yahweh El Shaddai, sa pagkakataong itong muli mo kaming tinipon sa lugar na ito upang ikay papurihan, pasalamatan, Panginoon. For your goodness, O Lord, for your love, O Jesus Christ, for guidance, Holy Spirit. Salamat sa lahat ng bagay na pag-ibig mo sa kabila na aming mga pagkukulang sa iyo. Tunay na hindi ka nagbabago, Panginoon. We praise you, Lord God. Sabi nga po sa Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Thank you so much, O Holy Spirit. Thank you, Yahweh. Inaalay namin sa iyo ang mga papuring awiting ito. Hallelujah. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
To God be the glory. Amen. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul, and all that is within me. Love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul, and all that is within me. Serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul, and all that is within me. Trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me. Thank His holy name. And now, let's praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and all that is within me. Praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved us, son of Abraham. Through the
Hesukristo, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, purihin ka ngayon at magpakailanpaman. Aming Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos na buhay, dalangin po namin sa mga sandali po na ito. Patuloy mo pong iparana sa amin ang iyong habag at pagmamahal, Panginoong Hesus. Inihiling po namin na patuloy mo kaming linisin ng banal mong dugo at ang salita mo na nagbibigay buhay, O Diyos, upang kami patuloy magkaroon ng ugnayan sa iyo, ay salita nawa Ama na ilagay niyo po sa puso namin ngayon. Mangusap po kayo sa iyong mga lingkod, O Diyos, at patuloy kaming makikinig po sa iyo. Bigyan mo kami ng pangunawa sa bawat salita mong ihahatid po sa amin, nang ang mga salita mo ito, O Diyos, ay patuloy, Ama, magbigay sa amin ng liwanag upang tahakin namin, O Diyos, ang isang buhay na ninanais mo para sa amin, na magdadala po sa amin, O Diyos, sa tiyak na tagumpay ng buhay. Salamat, Ama, at mga salita mo na hatid sa amin, ang siyang tunay nagbibigay sa amin ng tagumpay, nagbibigay sa amin ng kagalingan. Kaya hiniling namin dakilang Diyos, sa araw pong ito, mangusap ka sa amin, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Purihin natin ang Panginoon. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 5, talata 15 at talata 16. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang paningin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong una, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Ito po ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang Panginoon, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. At pwede na po silang maupo. Muli isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At sa hapon po nito, tunay na kung saan po mga kapatid ay pinagpala na naman tayo kasi naririto naman tayo sa gawain ng ating Panginoon na bilang paglapit sa trono ng mahabaging Diyos, lagi po nating panghawakan ang kanyang pangako na kakamtan natin ang habag sa tuwing tayo lalapit sa Kanya. Amen? Kaya hindi ito kabiguan para sa atin ngayon ang ating pagparito, ito po'y katagumpayan sa buhay po natin. Amen? Ang sabi po sa isang bahagi ng sulat ni Pablo sa Aklat ng Korinto, yung mga alagad nung panahon na yan ay tila bagay mananampalataya ay tawag po nito, nagkakabahabahagi. Ang sabi ng isa, ako kay Apolos. Ang sabi ng isa, ako kay Pablo. Na kung saan, ang sabi po ni Pablo, sila ay mga lingkod lamang ng Diyos. Amen? Mga hinirang, ginamit ng Diyos para na kung saan tayong lahat po ay dalhin sa atin ang mabuting balita at dalhin tayo sa paglapit po sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ang mga tao nito noon, sabi nila, ako kay Apolos, ako kay Pablo, tayo kaya, kanino tayo? Amen. Diba? Kanino tayo? Dapat, siguro, tayo po ay dapat ay lingkod tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ako ay kay Kristo lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Kanina po sa ating banal na misa, mayroon po mga pangungusap doon na sabi po, ipakita mo sa amin, iparanas mo sa amin ang iyong habag, ang iyong pagmamahal. Ang isa kanina na sama-sama natin binabanggit ay tulungan mo kami makasunod sa banal mong kalooban. Amen? At mga kapatid, sa Panginoong Hesus, may sinabi po kanina po, kung sino po yung ating pinaglilingkuran, yun magiging ganon tayo. Amen? Kung sino yung ating pinaglilingkuran, magiging ganun tayo. Kanina sinabi nga ni Father, ang sabi nga, ang magiging identity mo kung sino yung iyong tatay. Amen? At meron din tayo mga kasabihan na minsan para makilala mo minsan ng isang tao ay kilalin mo kung sino yung kanyang laging kasama. Dahil kung sino ang kanyang laging kasama at kung ano yung lagi niyang kasama, malamang ganun din siya. Amen? At kung tayo po mga kapatid, ngayon na naririto tayong lahat ay kung tayo po kay Kristo o sinasabi natin na tayo po kay Kristo po, dapat makita sa atin kung anong mayroon ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dapat makita po yan sa bawat isa po sa atin. Na makikita lang po ang ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa po sa atin kung tayo po ay nakakapaloob kay Kristo. Minsan sinabi po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, ang sabi niya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bautismuhan na tila baga ay ninanais ng ating Panginoong Hesus, lahat ng bansa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na dapat nakalubog tayo sa kapangyarihan ng iisang Diyos. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo na sige, palakpakan niyo po ang ating Panginoong Jesus para po yan sa Kanya. Maging ang ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y naririto sa daigdig po nito, alam po natin matapos siya mabautismuhan nung siya'y umahon sa ilog Jordan, ang Panginoong Jesucristo ay
bumaba sa kanya ang banal na Espiritu. Amen? Na tila baga madalas nating sinasabi, lukuban tayo ng kanyang kapangyarihan. Amen? Lukuban, kapag tayo linulukuban, tila baga ay ikaw ay tinatago sa kanyang kapangyarihan, binabalot sa kanyang kapangyarihan. Kaya kapag tayo balot sa kanyang kapangyarihan, hindi tayo ang nakikita. Amen? Kung ano ang bumabalot sa atin, yun ang nakikita sa atin. Amen? Kaya kung tayo nababalot, nakakapaloob ang buhay natin sa kapangyarihan ng Diyos, nahahayag ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon Kristo, maging ang ating Panginoong Jesus nung nasa'y naririto, nakakapaloob ang buhay niya sa kapangyarihan po ng Diyos nung bumaba sa kanyang banal na Espiritu, at hindi lang nakakapaloob ang buhay niya sa kapangyarihan ng Diyos, kundi maging ang buhay ng Panginoong Jesus ay nakakapaloob sa salita ng Diyos. Amen? Na ang sabi ng ating Panginoong Kristo, wala akong ginagawang ganang sa akin lamang, kundi ang lahat ng ginagawa ko ay kung anong naririnig ko sa aking Ama, kung anong itinuturo niya, kung anong nakikita ko, siya kong ginagawa. Ang sabi ng Panginoong Kristo, na ang buhay niya nung naririto sa daigdig, nakakapaloob. Amen? Nakakapaloob sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At yan din ang nais ng ating Panginoong Hesus para po mangyari yan sa buhay natin, na tayo pong lahat ay nakakapaloob. Gaya po dito, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, noon ang aming paningin ay tulad ng paningin ng tao. Amen? At nung kanila noon, ang tingin nila kay Kristo, ang sabi po ay tao lang. Amen? Tao lang noon ang kanilang pagkakilala sa ating Panginoong Kristo, pero sabi ni Pablo, hindi na ngayon. Amen? Hindi na ngayon sapagkat nakilala niya na si Kristo ng lubusan sa kanyang buhay. At dito po sa atin, ang sabi nga po, para makapaloob tayo po sa ating Diyos, sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, ang sabi diyan, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao, siya ay bago na. Amen? Wala na. Sabi po, ang sino mang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing nakipag-isa, isinusuko mo ang buhay mo sa Kanya. Amen? Isinusuko mo, ipinapailalim mo ang buhay mo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo, ipinapailalim natin sa kapangyarihan o sa salita, ng kapangyarihan ng salita ng ating Diyos na buhay. At ito po, kapag po ang buhay natin ay ipinapailalim natin sa ating Panginoong Kristo, ang lahat ng anumang kasalanan meron po tayo ay pinapawi ng ating Panginoon. Amen? Pinapawi po yan, at para patuloy na ang buhay na yan, ay hindi na po alipinin ng dating buhay po natin. Ang sabi, makipag-isa tayo o isuko natin ang buhay na yan sa ating Panginoong Hesus. Si San Pablo ay isang lingkod ng Diyos. At bilang lingkod po ng Diyos, ito po yung kanyang ginagawa nung siya'y naglilingkod. Ang sabi po dyan sa Aklat ng Gawa, kabanata po ay 10 at talata po ay 14. Babasahin ko po ito sa inyo. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka sa kalyeng matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya'y nananalangin ngayon at sa isang pangitain nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginagawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Narinig niyo po? Ang sabi po dyan, si Pablo po ay bilang lingkod, naglilingkod sa Diyos, taglay niya nung oras na yan, ang kapangyarihan galing sa mga saserdote na lingkod po ng Diyos, para po na si Pablo po payagan na usigin ang lahat ng nananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Si Pablo po, alam po natin na isang kanyang hangarin, lahat ng tagasunod sa ating Panginoong Hesus, gusto ni Pablo ay patayin. Amen?
patayin. Pero lingkod po siya ng Diyos. Amen? Para sa kanya, yung ginagawa niya na yon ay paglilingkod po sa Diyos at yung lahat ng hindi kapanig sa kanilang paniniwala ay kalaban para sa kanila, kaya kinakailangan nila patayin. Amen? Bilang pagpapakita ng kanilang paglilingkod sa kanilang Diyos. Si Pablo po, alam po natin, yung paglilingkod mayroon si Pablo po ay isang paglilingkod na hindi nakakapaloob sa Diyos. Amen? Hindi nakakapaloob po yun. Bakit po? Kasi ang Diyos hindi pumapatay. Ang Diyos po ay bumubuhay. Tumutulong po siya. Pero yung ginagawa ni Pablo ng paglilingkod na yun, na kanyang pagtanaw sa kanyang paglilingkod, ay paglilingkod po sa Diyos na kung saan pumapatay po si Pablo. Kaya yung kanyang ginagawang paglilingkod, hindi nakakapaloob sa Diyos. Amen? Dahil dapat bilang lingkod ng Diyos, hindi ka magiging daan para makasira ng sino paman, kundi magiging daan ka para maihayag ang kabutihan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, nung sandali po na yan, si Pablo ay kinatagpo po ng Diyos at ito ang sabi, kaya niya pinapapunta si Ananias doon sa kinaruruan ni Pablo sapagkat ang sabi ng Diyos, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipapaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Ang sabi po dyan ng ating Panginoong Jesucristo kay Ananias, puntahan mo siya kasi hinirang ko siya. Amen? Kapag sinabi ng Diyos na hinirang niya, ibig sabihin yan, kapatid, akin ka. Amen? Pag hinirang ka ng Diyos, ipinapahayag sa iyo ng Diyos, ikaw ay sa Kanya, pagmamay-ari Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagmamay-ari ka ng ating Diyos. Amen? Sinasabi niya, pumunta ka dahil hinirang ko siya. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Pag sinabing alagad ko, akin sila. Amen. Pagmamay-ari ko sila. Kaya ito yung nais ng Panginoon sa buhay po ni Pablo ng sandali na yan, makilala po ni Pablo ang tunay na Diyos. Amen? At ang tunay na paglilingkod na ginugusto ng Diyos na gawin ni Pablo. Kaya nung katagpuin po si Pablo nung sandali na yan, ang sabi po dyan ay, si Pablo po dati, ang buhay niya ay ginagawa niya pumapatay. Amen. Pumapatay po siya bilang pagpapakita ng kanyang paglilingkod po sa Diyos. Subalit nung makatagpo ni Pablo ang ating Panginoong Jesucristo, ipinaloob niya ang kanyang buhay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung dating Pablong pumapatay, ngayon handa nang ialay ang buhay. Amen. Handa nang ialay ang buhay para masunod ang kalooban ng Diyos, para alang-alang sa Diyos at alang-alang sa mga taong nais ng Diyos maligtas sa pamamagitan ni San Pablo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po dyan, ay sasabihin ko sa Kanya, ipapaalam ko sa Kanya ang lahat ng Kanyang titiisin alang-alang sa akin. Amen. Si Pablo dati pumapatay, ngayon, nung makilala niya si Kristo, inilagay niya ang kanyang sarili. Amen. Sa kalalagayan na kung saan handa siya magutom, handa siya maghirap, handa siya masaktan, alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. Ito yung paglilingkod ng sandali na yan, mayroon si Pablo na nakakapaloob sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi nga, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay wala na ang luma, siya ay bago na. At ang pagbabago sa buhay ni Pablo nung sandali na yan, handa na siyang mamatay para kay Kristo. Hindi siya handa pumatay, handa na siyang mamatay para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay ba natin, nakakapaloob din ba? Nakakapaloob pa rin po ba sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng Panginoong Jesus kay Pablo, kapag si Pablo ang buhay niya ay nakapaloob kay Kristo, ito yung kanyang mga dapat tiisin. Tutularan mo ba si Pablo?
ipapalob yung buhay niya sa Lord, tapos sasabihin sa'yo ni Lord, ito yung titiisin mo. Diba? Parang sinabi lang yan ni Satanas. Sabi ni Lord, kung susunod kayo sa akin, papasan kayo ng krus. Sabi ni Satanas, kung susunod ka sa akin, lahat ng kayamanan na yan, iyo. Anong pipiliin mo? Krus o kayamanan? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Yun ang alok ng Satanas sa Panginoong Jesus. Ang sabi niya ni Satanas, kapag ikaw naglingkod sa akin, lahat ng kayamanan na yan, bibigay ko sa iyo. Amen? Tapos tayo inaalok ng ating Jesucristo. Gusto niyong sumunod sa akin? Pasanin niyo ito. Ang dami ko nang problema, Lord. Pumunta nga ako dito dahil dami kong problema. Alam ko ikaw makakatulong. Tapos maririnig kong mensahe, papasan ako ng krus. Mukhang hindi makatarungan, di po ba? Subalit mga kapatid sa ating Jesucristo, ang sabi nga na kung tunay na nakapaloob ang buhay natin sa ating Jesucristo, alam po natin anuman ang ating danasin, may magandang kahahantungan kung yan ay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Na kung saan po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, dapat po ang sabi nga, kung tayo tunay nakakapaloob ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo, dapat ang buhay meron na yan ay nakakapaloob iyan sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ibig sabihin, yan ang buhay na pinupuno, na nababalot ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo po'y punong-puno ng habag sa taong makasalanan. Amen? Hindi siya naparito para po sa mga banal, kundi naparito siya para sa mga makasalanan. Amen? Kaya ang kanyang layunin, lahat ng makasalanan mailigtas, lahat ng makasalanan ay huwag maparusahan, bagkus mailigtas sa tiyak na kaparusahan. Amen? Ngayon, yung habag na ito, mayroon po ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung habag na ipinadama po ng ating Jesucristo kay Pablo na hindi niya dapat usigin yung sa tingin niya yung mga taong makasalanan, hindi niya dapat usigin sa tingin niya yung mga taong may pagkukulang po sa Diyos. Ito yung ipinakita ng Diyos kay Pablo na kung saan ay sa kabila ng maraming pagkukulang sa buhay po ni Pablo, naparito ang Diyos para sa kanya bilang isang makasalanan. At bilang taong tunay na kung saan naglilingkod po sa ating Diyos, nais ng ating Jesucristo, kung anong pagmamahal meron si Kristo sa isang taong makasalanan, dapat pagmamahal din na ating nararamdaman para sa isang taong makasalanan. Amen? Kasi kapag ang isang taong makasalanan ay minahal mo tulad ng pagmamahal ni Kristo, kung nararamdaman mo ang pagmamahal ni Kristo para sa isang taong makasalanan, ako naniniwala mga kapatid sa ating Jesucristo, kahit anong ginawa ng tao na yan sa iyo na hindi maganda, hindi ka mag-iisip ng ikakasama niya. Amen? Hindi mo ipapanalangin na masagasaan sana. Di po ba? Kundi kapag kahit kaaway mo yan, kahit anong ginawa yan sa iyo na hindi maganda, kapag tumatawid ng kalsada yan, isa lang ang panalangin mo, ingatan mo siya, Lord. Amen? Yun ba ang panalangin nyo? Hindi, madapa sana, madapa sana. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan ganyan tayo, di po ba? Pero ito po yung pinaparating po ni Pablo, ng ating Panginoon Jesus kay Pablo, nung sandali na yan ay kinakailangan, alang-alang po mga kapatid, sa pag-ibig po ng Diyos na pinadama kay Pablo. Nais ng Diyos yung pag-ibig na yan, ipadama din ni Pablo sa mga taong may pagkukulang, sa mga taong makasalanan. Kaya ang sabi po dyan mga kapatid ay, ituturo ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin. Amen? Kaya si Pablo, nangaral si Pablo ng mabuting balita. Kahit anong titiisin ni Pablo, kahit anong pasakit, naranasan niyang batuhin, na mistulang patay na nung iwan si Pablo, nakaranas ng ilang mga hagupit dahil lang po sa pangangaral niya ng salita po ng Diyos, nalalagay ang buhay niya sa panganib dahil sa kanyang pangangaral ng salita po ng Diyos. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ganun pa rin po si Pablo po ay hindi sumusuko. Amen?
dinadala niya pa rin ang mabuting balita saan man siyang suguin ng Diyos na kung saan ipahayag ang mabuting balita para ang lahat ay makamtan ang kaligtasan. Amen? Yan sabi ni Pablo, mas naghihirap ang kanyang kalooban, hindi kapag binabato siya, hindi kapag hinahagupit siya, ay mas naghihirap ang kanyang kalooban. Pero sabi niya, mas naghihirap ang kanyang kalooban kapag nakikita niya ang tao'y alipin ng kasalanan. Amen? Bakit mas naghihirap ang kanyang kalooban? Kasi yun ang puso ng Panginoong Hesukristo. Na habang ang tao'y alipin ng kasalanan, alam ng Panginoong Hesus, ang tao na to mapapahamak. Amen? Kaya dahil po dyan sa puso ng Panginoong Hesukristo na tila bagay labis na naghihirap habang nakikita ang taong patungo sa kapahamakan, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Napakaganda ng langit. Amen? Pero iniwan niya ang langit para lang abutin ang taong makasalanan at mahango sa kanyang pagkakasala. Sa langit, pinupuri siya ng mga anghel, sinasamba ang Panginoong Hesus. Dito sa lupa, dinuduraan siya, sinasampal siya. Diba? Pero nagawa niyang ipagpalit iyan. Amen? Nagawa niyang tiisin iyan, mga kapatid, para lang na kung saan mailigtas ang tao sa kasalanan, sa tiyak na kapahamakan, na kung saan yun ang tunay magpapawi ng hirap ng kanyang kalooban kapag ang tao'y tiyak na iligtas sa kapahamakan. Purihin po natin ang ating Jesucristo na sinasabi ni San Pablo, alang-alang din dyan sa mga taong makasalanan na nais ng Diyos maligtas. Sabi niya, kahit saan ako ipadala ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita, dahil ang mabuting balita ang siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Sabi ni Pablo, handa akong sumunod, handa akong mamatay para kay Kristo. Magampanan ko lang yung kanyang kalooban. Amen? Ang buhay ba natin nakakapaloob kay Kristo? Minsan sasabihin ng Lord, ito yung tiisin mo kapag ikaw sumunod sa akin, isusubo na lang, ibibigay mo pa. Hindi naman masakit yun, di ba? Isusubo mo na lang. Konting gutom lang ang titiisin mo. Pag nagtiis ka ng gutom, ilang oras lang, lilipas din yan. Diba? Pero minsan napakahirap pong gawin iyan. Amen? Napakahirap gawin iyan kapag hindi natin nararamdaman kung anong nararamdaman ni Kristo para sa isang taong kinakailangan tulungan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo kapag hindi natin nararamdaman yung nararamdaman ni Kristo para sa isang taong kinakailangan niyang iligtas. Amen. At kailangan din mailigtas sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin na kung saan nagtatalaga, nilalagay, isinusuko ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Biglang uminit, mainit na ba? Ayan. Ayan. Mainit yung pagmamahal ni Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Ang taong nakakapaloob ang kanyang buhay sa ating Jesucristo, nakipag-isa, isinuko ang buhay sa ating Panginoong Jesus, yan yung tao na alam po natin na ay ang laban ni Kristo, laban niya rin. Amen? Dahil nakakapaloob ka sa ating Panginoong Hesus, ang buhay po natin, kaya kung ano ang laban ni Kristo, ay laban din po natin. Amen? Kaya ang sabi po ay ganito mga kapatid, may nais po akong basahin po sa inyo. Dito po sa sulat po sa unang Samuel, ito po yung panahon na kung saan po ay inuusig po ni Haring Saul si Haring David na nais niya pong patayin si Haring David. Nung panahon po na yan, pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo ay maraming ginawa si David na kabutihan na sa kabila ng masamang nais sa kanya ni Haring Saul. Ang sabi po, matapos po na kung saan ay pagkakataon mapatay na sana ni David si Saul nung sandali na yan, pero hindi niya ginawa, itong sabi, pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, Anak ko, ikaw nga ba iyan? At siya'y nanangis, sinabi pa ni Saul, higit kang mabuti kaysa akin. Sinuklian mo ng mabuti ang masamang, sinuklian mo ng mabuti
ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon, hindi mo ako pinaslang bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa taong makakagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa kabutihan mong ito sa akin. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng kaaway ni David, di ba, si Saul po gustong patayin si Haring David. Pero nung oras na yan, nung pagkakataon na si David po ay may pagkakataon na patayin si Saul, nung oras na yan, na minimithi din ang buhay niyang patayin, pero hindi pinatay ni Haring David. Hindi pinatay po ni Haring David si Saul. Ginawa niya ng mabuti. Nung gawin ni David po yung mabuti kay Saul, ito ang sinabi po ni Haring Saul. Pakinggan po natin. Ang sabi niya, pagpalain ka nawa ni Yahweh sa kabutihan mong ito sa akin. Di ba napakasarap mapakinggan, buhat sa labi ng isang kaaway, yung salita, sasabihin sa iyo ng kaaway mo, pagpalain ka ng Diyos. Amen. Di ba? Na dahil sa kabutihan mong ginawa, sa kaaway mong iyan, masasabi sa iyo ng kaaway mo, pagpalain ka ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Yesus. At mga kapatid, sa kabanata po ay 26, muli na naman na hindi pa rin tumigil si Saul, na usigin pa rin si David at mithiin na mapatay niya si David nung panahon pong iyan. Kaya sa talata po 26 at talata po ay 25, ito pong sinabi, matapos muli na kung saan hindi pinatay ni David si Saul, pagkakataon niya na mapatay si Saul, pero hindi niya ginawa iyon. Ito naman muli ang sinabi ni Saul. Sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka ng Diyos, anak, marami pang gawaing naghihintay sa iyo at natitiyak kong magtatagumpay ka. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang nais kong ipakita po dito, alam po natin na ang laban po ni Lord ay laban din po natin kung tayo nakakapaloob sa Kanya. Amen. Laban din po natin na kung ano po yung masamang na kung saan ay nais ng Diyos ay labanan, yun din po yung ating ginagawa, malabanan ang masama pong iyan. Amen. Sa atin po, mga kapatid sa Panginoong Hesus, ang sabi po sa aklat ni Santiago, Kabanata 4, talata po 7, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang masama at lalayuan niya kayo. Sa Roma chapter 12:21, daigin ninyo ng mabuti ang masama. At yan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dinadaig niya ng mabuti ang anumang kasamaan, meron po sa daigdig po nito para lang ang tao ay madala niya sa tiyak na kabutihan. Labanan ang masama at lalayuan niya kayo. Napakasarap minsan na may nagmamagandang loob sa atin. Amen? Na kapag may nagmamagandang loob sa atin, para bagang pakiramdam mo, napaka-special mo sa taong iyon. Amen? Na tila bagay napakalapit mo sa puso ng tao pong iyon. Kapag mayroong tunay na nagmamagandang loob sa atin, na tila baga yung ginagawang pagmamagandang loob ay nagpapakita ng tunay na pagpapahalaga sa iyo, tunay na pagmamahal po sa iyo. Amen? Kapag nararamdaman natin ito, talaga naman, di po ba, napupuno ng kagalakan ang puso po natin. Amen? Dahil sa kabutihan na kanila pong ginagawa po sa atin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, kung ang pagmamagandang loob na ginagawa po sa iyo, ginagawa po sa atin, o ginagawa po natin sa ating kapwa, yung pagmamagandang loob na ginagawa po natin, ay tila baga ay ang kanilang nararamdaman, hindi yung para bagang napakahalaga nila sa iyo, kundi ang kanilang nararamdaman ay parang pabigat ka sa kanila. Meron bang ganon? Nakakaranas kayo ng ganon?
na may nagmamagandang loob sa iyo, pero yung kanyang ginagawa ay mararamdaman mo parang kang pabigat sa kanya? Sabi po, daigin natin ng mabuti ang masama. May mga taong alam natin masama. Amen? Na kapag ginawa natin ng mabuti, natututong gawin yung mabuting ipinapakita natin sa kanila, yung mabuting pinapadama natin sa kanila, natutunan nilang gawin, kaya yung masamang meron sa kanila, nakakalimutan na nilang gawin. Amen? Kaya yung masama na yon, nawawala na po iyon sa kanila. Di po ba? Kaya yung mga tao po ito ngayon, hindi napapalayo sa iyo, napapalapit sa iyo. Amen? Napapalapit sa iyo kasi bakit? Ang lumayo lang sa kanya yung masama, na kung saan ay nawala na ng lugar sa puso niya dahil sa ginagawa mong mabuti na gusto niyang gayahin, na siyang nagtuturo sa puso niya na dapat niya ring gawing mabuti. Kaya yung tao na yan, andyan dyan, yung masama lang ang nawawala. Amen. Pero minsan may mga taong masama na kapag minsan yung ating ginagawa sa kanila ay tila baga hindi maganda, kaya ito yung mga tao na minsan lumalayo sa atin kasi iniisip nila, ang sama ko na nga, madadagdagan pa. Amen. Di po ba? Na kung tayo po ay nasa kalalagayan ng pagiging isang Kristiyano, lingkod ng Diyos, mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, tapos lingkod ka ng Diyos, tapos makitaan tayo ng ganito na masabi ng tao, kung sasama pa ako dyan, lalo lang madadagdagan yung aking kasamaan. Di lalayo na lang ako. Amen. Na minsan, yung ating ginagawang pagmamalasakit minsan, hindi nadadamhan ng tawag po nito, minsan nadadama po, minsan ng mga taong ating gusto. Kasi may gumagawa ng mabuti. Amen. Maganda yung gumagawa tayo ng mabuti. Pero kung ang ginagawa natin ng mabuti, hindi man lang madamhan ng isang tao na tila bagay yung ginagawa mong mabuti sa kanya ay may pagmamahal, kapag hindi niya nadama na tila baga walang pagmamahal ang ginagawa nating mabuti sa kanya, hindi natin yan maakit. Amen. Hindi natin mabibihag ang puso niyan. Amen. Marami tayo minsan gusto nating akayin sa gawain ni Lord. Amen. Gusto nating akayin sa gawain ng Panginoon. Minsan, gusto natin puntahan sila para madala sa gawain ng Panginoong Hesus. Pero minsan ang nakakalungkot, na diyan na sa gawain, ayaw mo pang pakitaan ng maganda. Amen. Pagkakataon na andyan na sa gawain, andyan na nakakasama mo na kung saan pagkakataon mo na maipakita mo yung pagiging Kristiyano mo para mabihag mo ang puso, makalapit sa Diyos. Amen. Inuulit ko po, napakasarap na tayo nagmamagandang loob kung ang pagmamagandang loob natin nadadamhan kung paano mo sila pinahahalagahan. Amen? Pero kung ang ating pagmamagandang loob minsan mga kapatid ay tila bagang nadadamhan nilang parang pabigat ako sa Kanya. Amen? Gumagawa ka nga ng mabuti, pero yung ginagawa mong mabuti, ang nadadama niya para siyang pabigat sa iyo. Amen. Kapag naramdaman ng tao, yung ginagawa mo sa kanya parang pabigat siya sa iyo, ibig sabihin, hindi siya nagiging masaya doon sa ginagawa mong mabuti. Amen. Hindi niya nadadama na tunay po na mahalaga siya para sa iyo. Ngayon, ibig ko pong iparating sa inyo, doon mismo, yung tinatawag, labanan natin ang masama at lalayuan tayo. Amen? Kapag ginagawa natin na walang pagmamahal, hindi natin linalabanan ang masama. Inaayunan natin ang masama. Nakukuha niyo po? Kapag ang ginagawa natin ay walang pagmamahal, ibig sabihin nun, ginagawa natin iyan na hindi natin linalabanan yung masama, kundi hinahayaan natin yung masama ang nakikita at nadarama sa ating ginagawa. Pero kung ginagawa natin iyan na may pagmamahal, amen,
na may pagmamahal, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, makikita ng ginagawan mo ng mabuti, ginagawa mo na yan, makadadamahan iyan ng ginagawan mo ng mabuti ng tunay na pagmamahal. Amen. Tunay na pagmamahal. Kapag pagmamahal ang nadama, tagumpay ka. Tagumpay ka. Na pagtagumpayan mo yung masama dahil pag-ibig ang naipadama mo na dala natin sa ating kapwa. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya minsan, mismo, hindi yung mga masamang tao na sa paligid natin na kung saan, kapatid, ay sila po yung masama na dapat minsan natin iwasan. Kundi ang dapat iwasan ay yung ating ginagawa na hindi batay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Si Kristo, linalabanan niya ang masama, winawasak ni Kristo ang anumang masamang gawa ng demonyo sa buhay ng tao sa pamamagitan ng bawat ginagawa niyang nadadamhan ng tao kung gaano niya kamahal ang sino paman. Amen. Andiyan dyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon. Amen? Ang bawat pagkakataon na makagawa po tayo ng mabuti. Amen? Na hindi lang sipag. Amen? Kundi tunay na mabuti dahil udyok ng pag-ibig. Amen? Dahil pag-ibig ni Kristo ang tunay na dadarama sa bawat isa. Tumayo po tayo. Minsan may pagkakataon na maiksi lang ang ating pagsasama. Amen? Pero sa maiksi na pagsasamang iyon, minsan parang napakahirap maghiwa-hiwalay. Bakit po? Kasi yung maiksing pagsasama na puno ng pagmamahal sa pamamagitan ng ginagawa nating pagmamalasakit sa bawat isa. Amen? Pero kung yung maiksing pagsasama, hindi nadadamahan ng pagmamahal, para bang ang tagal nyo nagsama? Na nung kayo maghiwalay, grabing pasalamat mo. Na nasasabi natin, salamat, nakalaya ako. Madalas ko naririnig iyan sa inyo. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesus, alam naman natin na yung mga pagtitiis na yan, kung bunga pa rin iyan ng pagmamahal, mayroon pa rin yang nakalaang gantimpala para sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata at sabihin po natin, Panginoong Jesucristo, sa iyo ang buhay ko. Ano man ang
Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Itinatalaga namin sa iyo, isinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Kung paano mo, Panginoong Hesus, ipinakita kay Pablo, ipinadama sa kanya ang tunay na pagmamahal para sa kapwa upang ang kapwa namin ay madala namin palapit po sa iyo. Kung paano mo ipinadama kay Pablo, kung paano magmahal sa isang makasalanan na kinakailangan mailapit sa iyo. Kung paano mo itinuro sa kanya, Panginoong Hesus, kung anong nararapat at mabuti niyang gawin para sa isang taong makasalanan upang mailapit niya sa iyo. Dalangin namin, Panginoong Hesus, ipadama mo sa amin, ipakita mo sa amin ang mga dapat naming gawin, Panginoong Hesus. Na sa bawat gagawin namin, Panginoong Hesukristo, hindi kami ang maramdaman ng mga taong nasa paligid namin, kundi ikaw ang maramdaman nila na umaabot sa kanila, Panginoong Hesus. Ang pag-ibig mo, Diyos, ang kanilang maranasan. Lord, pag-ibig mo lang ang pwedeng bumihag sa puso ng taong makasalanan. Parang isang taong makasalanan ay tumalikod sa kanyang maling ginagawa. Pag-ibig mo lamang, Panginoong Hesus. At dalangin namin, Lord, na ang pag-ibig na yan, siya nawang pumuno sa puso ng bawat isa po sa amin. Gamitin mo kami, Panginoong Hesus. Gamitin mo kami sa kapanahunan upang ang sinumang nasa kadiliman ay madala namin sa iyong liwanag, Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, Panginoong Hesukristo. Tulungan mo po kami. Dalangin ko, dakilang Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus, patuloy mo ang bawat isa po sa amin ay itago sa banal mong kapangyarihan. Lukuban mo kami ng iyong banal na Espiritu at patuloy, O Diyos, na balutin ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Nang anumang, O Diyos, kasalanan na umiiral sa mundo pong ito ay hindi makapanahan sa bawat isa po sa amin, bagkus mapagtagumpayan namin, Panginoong Hesus. Ang anumang kasamaan ay aming mapagtagumpayan sa pamagitan ng kabutihan, O Diyos, na nais mong gawin po namin. Salamat, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Lahat ng ating mga kahilingan, Ama naming nasa langit, dalangin ko po pagpalain mo ang kahilingan ng bawat isang naririto ngayon sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo ang Tuesday Group, Dakilang Diyos, ang mga kapatid naming wala sa araw nito, Ama. Saan man sila naruroon, abutin mo, Dakilang Diyos namin nasa langit, na iyong mapagpalang kamay. At dalangin namin, patuloy niyo po silang ingatan at samahan, Dakilang Diyos. Ama, hinihiling ko po na sa mga sandali na ito, anumang kahilingan ng bawat isang naririto sa iyong banal na harapan, ipagkaloob mo, Dakilang El Shaddai. Higit sa lahat, ang biyaya ng magandang kalusugan, kalakasan, ay biyayang panatilihin mo, Ama, habang sila naririto, habang sila malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Manatili, Ama, ang biyaya ng magandang kalusugan sa kanila, Dakilang Diyos, at maging sa kanilang mga mahal sa buhay, Ama. Ang kalusugan na ito ay patuloy mo ipagkaloob, Dakilang Diyos. Ama, hinihiling namin, abutin mo ang mga kapatid namin na may karamdaman sa mga sandaling ito. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makakaabot sa kanila sapagkat ikaw ang Diyos na saan man dako ay naroroon. Abutin mo po sila man pagpalang kamay, Dakilang Diyos. Sister Terry, Lord, abutin mo pagpalang kamay, Ama. Sister Rose Alihan, Lord, abutin pagpalang kamay. Pagkaloob mga biyayang kagaling at kalakasan na kailang kailangan. Maging ang aming mga mahal sa buhay, dalangin namin, Lord, ang biyaya ng kagalingan, O Lord God. Dalangin ko po, Ama, ang nanay ni Sister Tess, Panginoon, abutin niyo ng pagpalang kamay, si Brother Bobby, O Lord God, ang asawa ni Sister Cindy, abutin niyo, Lord, pagpalang kamay. Dalayan namin, O Diyos, ang biyaya, magandang kalusugan, kalakasan, ipagkaloob mo, Dakilang El Shaddai. Salamat, Dakilang Diyos naming nasa langit, aming inaangkin ng lahat ng kahilingan aming tinataas ngayon. Iyon ang ipinagkaloob at ibinabalik namin sa iyo ang aming taus-pusong papurit pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Kristo at patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Let us all give thanks with a grateful heart.
manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaan paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na bagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Deringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.